mga kalingap oh. Dito po sila mga kalingap sa ano, sa tao po. Tao po, magandang hapon. Si aso mga kalingap. Magandang hapon po. So ako po si Kuya Kim. Hello po. Ayan oh. May mga bata. Kasi ganito, pinuntahan ko po kayo dito. Ano po yan, mga anak niyo po yan? Opo. Grabe siya. Grabe. Ako po si Kuya Kim. Nag-iiyakan natin. Nasabi na siguro na higit pa po pala sa tangkal po talagang hindi po talaga ano. Grabe. Kawa po yung sitwasyon talaga po. Ano pong ang pangalan niyo po ay Joanna. Joanna, ilang taong ka na Joanna? Ate Joanna? 30. 34? 30. Grabe po mga kalingap. Dito po kayo natutulog. Kayong nga po. Naku, giyak si Bibi oh. Bibi. Si Kuya Kim ito. Kalingap, kakaawa po yung sitwasyon nila dito. Bagamat yung nga po masipag naman po yung asawa nyo. Buti ate, mapagmahal yung asawa mo ate. Ano, nakalima kayo ha. Nga po ano pong kinakain nyo dito madalas? Ano po, pag nagsasabi yung asawa, nakakain din naman po kami kahit paano ng masarap. Nga pong bigas po nadala natin. Pasensya na po kayo mga kalingap kung madilim po kasi paggabi na rin po. Bibi oh, kain ka Bibi. Wow, hindi na siya nag-iiyak oh. Kain ka. May ano oh, biskwit, tapos tinapay, bihon ha Bibi. Iyo oh, gusto niya talaga yung gatas. Nakita niya yung gatas. So kasi yan din po pag ako aalis niyan po, pinapadede. Yan ang pinapadede mo sa kanya. Tatandaan niya, ano, nagbubuklat po siya mga kalingap po. Yung bunso. Wawa man. Grabe oh. Grabe yung sitwasyon po nila mga kalingap po. Kakapatid. So, ito po Ate Joanna. Tapos ganito Kuya Kim, nag-uwi nung pizza juice ba yun? Nag-uwi. Ang payat buntis. Buntis. Oh, sabi ko sa kanya, pagawa mo yun, tapos kukunin yung 3 kong anak. Wala ka makukuha kahit isang anak. Sabi ko sa kanya, tigas mo ka ako, nalimihan na ka na, tapos pinahin kita magtrabaho, papabuntis ka sa ibang lalaki. Sa kanyang dahilan yun pala, may kinakasama siyang yung inihotel siya nung CIDG police po. Asawa ko daw nag-taxi, sabi sa akin ng pare. Lalo na ako magpapakestra sa mga anak ko at lalo ako maging matatag para sa aking mga anak. Ingatan niyo anak ha, ingatan niyo pahalagaan niya kagaya yung mga gamit dito. Ito mga notebook, pili ka na dito, notebook mo. May mga libro Yung mga anak dali. Wow Okay ba hiya, kinay blessing siyang biyaya yan. Ayan. Sige na, pili na kayo. Merienda. Merienda na kayo. Merienda. Ayan, hindi po sa kanila po talaga yan. Lahat. Opo. Sa kanila po. May mga lapis din dito. Ha, bili na sa inyo yan. Baba natin. Ayun, mabigat. Mabigat. Ayan, bili na kayo dyan. Sa inyo yan. Ingatan na ka. Naramdaman mo? Malungkot po. Malungkot. Pero hinahanap mo pa rin ba si mama? Di na po. Hindi na. Wala na daw po yun sabi ni Daddy. Nagkanak-anak po sa iba. Grabe ano. Hello po mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat. At ito na naman, nandito tayo sa Videos Kim Official. Ngayong araw po mga kalingap, yung intro natin is hindi okay kasi I'm sure ito yung makakapagpaluwa, makakapag-ano sa atin, sa kwento natin ngayong araw na to, sa vlog natin. Ito po yung kwento ng pang-apat natin na napabahayan, no? Sila Ate Joanna at ang kanyang 5 mga anak.
way back ko na po nung 2022. Pabahayin natin sila sa tulong ng ating mga buting sponsors, no, na sila po yung pamilyang dating nakatira sa kulungan ng baboy, as in kulungan po ng baboy nakatira. Sa mga dati pa nakasubscribe sa akin at until now is nanonood at naabutan yung kwento nila Ate Joanna, dito kayo mas lalong malulungkot sa ating mapapanood dahil yun nga, nag-contact si Kuya Carmelo, umuwi siya dito sa Daet. Nasa Manila po siya nagtatrabaho bilang security guard, and si Ate Joanna naman noon ay pinag-aaral ni Kuya Carmelo ng TESDA, and nakagraduate na po si Ate Joanna pagkatapos na rin po na magawa yung bahay. So akala natin maging happy happy ending yung storya nila, yung pamilya nila, pero ganito yung nangyari. So ayan, please subscribe sa mga di nakapag-subscribe pa at nakapanood lang sa ating channel. Malaking tulong po yan, especially ang inyong panonood, pag-share, pag-like, and pag hindi nyo pag-skip ng ating ads. Malaking tulong po yan. So may mga dali din tayo dito na pagkain. Bigyan din natin ng konting cash para sa mga bata, pang allowance, and yung pinangako natin na school supplies na paano konti, pero yun lang po yung nakayanan natin. And yun nga, yun dahil kung ba't rin tayo makapag-charity is wala talaga tayo na pang budget sa charity natin. So yun, pagpasensyahan nyo na po, no, kung ano man yung makayanan natin na itutulong natin sa mga batang ito, at alamin natin yung kwento kung saan nga ba at kung paano nga ba umabot sa ganito yung buhay nila. Tara po mga kalingap, at kita natin talagang yung daan nito ay sakto lang talaga. So kakasya kaya? Tingnan natin kung kakasya. Ayun, kinakabahan ako kasi ito yung daan. Hindi rin naman natin magamit yung motor dahil sira po. At pagdating siguro ng sahod natin, mapaayos natin. Yun, kaya ito po munang sasakyan natin ang ginamit natin papunta dito. Yan, palayan po yan mga kalingap, at hindi na ako po tao dito gumigisap. Hindi naka na yung mata ko kasi konting maling galaw ko lang dito, sigurado kita nyo naman sa sa side mirror. Ayan, napakaliit ng kalsada. Grabe. Ayan, dito tayo. Okay, so ayun, papasok na tayo doon mga kalingap, at sa next clip ng video to, nandun na tayo mga kalingap, at dito tayo paot. Ayan, so dito tayo, may dala tayo, mabigat. Sana ito, ayun si Kuya Carmelo. Ayun, grabing pumayat si Kuya Carmelo. Sabi, Kuya, saan po yung mga bata? Ito po, talaga wala ko lang, wala. Ayun, mag-iba itin po sa inyo. Grabe, ang nagpayat si Kuya Carmelo. Siguro naman Kuya Kim, pinago siya magtrabaho, yung misis ko pinago magtrabaho para makatulong sa akin. Tapos ngayon nakikipag-iwalay sa akin, anong dahilan? Inabandon niya yung mga bata, 5. Kakainin ba naman nung kapatid niya yan? Ay may anak din. Sa balita ko po, parang magtrabaho na din po yung kapatid, no? Oo, tapos ganito Kuya Kim, nag-uwi nung pictures ba yun? Nag-uwi. Ang payat, buntis. Ha? Buntis! Oh, sabi ko sa kanya, magawa mo yun, tapos kukunin yung 3 kong anak. Wala ka makukuha kahit isang anak. Sabi ko sa kanya, tigas mo ka ako, nalimihan na ka na, tapos pinahin kita magtrabaho, papabuntis ka sa ibang lalaki. Yun. Nakarelasin po niya, pulis si IDG, kinuha ko yung cellphone. Pinalis ko po siya. Grabe, oh. Pinalis ko siya. Andito na tayo sa bahay nila. Ayun na yung mga bata. Bata! Kaya ako sobrang kuya kinagaya sa inyo, sa mga kagaya niyo nagtulong sa amin. Dito Kuya Carmelo, dito muna tayo Kuya Carmelo. Asan po yung mga bata? Nandito po lahat. Ayan, oh. Ito po Kim, inasikaso ko na yung mga ng mga anak ko, mga papel sa school, itatransfer ko lang sa akin sa Quezon para mawalik sa trabaho ko. Quezon na po. So ilang ilang linggo ka na nga po nandito sa... Pagka 26 po ng January, ay nag-extend po ako ng leave ko. Ngayon po sa trabaho, 20 mil lang sahod ko, tapos ay
Mga anak ko po. Pag dito, pag ako dito mag-i-stay, wala po mag-aasikaw sa mga anak ko. Kung kailan Maliit pa- na maliit pa promote din ka trabaho na, ko. kuya, no? Na okay na sana. Sabi ko nga po sa kanya, sir, kuya, lagi ko siya pinapagdasal. Eh ngayon, ba't makipag-ibalay siya? Anong dahilan? Yung pala, may kinakasama siyang, yung inihotel siya nung CIDG police po. So, kuya, Carmelo. Ay, ayun pala si ate. Ate, ayan. Ay, yung mga bata pala. Ayan, kakausapin ko muna kuya Carmelo yung mga bata, ha? Nasaan po yung panganay po? Nagbibita po ng nyog. Ay, nagbibenta nyog. At ay, Nag-ano na din. nahanap buhay na po. At sabi ko nga sa Galing, no? sabi ko nga sir, kuya Kim sa aking mga anak, sabi sa akin ng pare, ni father, asawa ko daw nag-taxi, sabi sa akin ng pare. Lalo na ako magpapakestra sa mga anak ko at lalo ako maging matatag para sa aking mga anak. At asawa ko nagtaksil. Yun po ang sabi sa akin. Talaga naman po siya nagtaksil eh. O, sa isipin mo po, 5 anak ko, inabandon niya, pinayaw ko siya magtrabaho. Ngayon, alam ko trabaho pinunta niya, hindi. O, nagpapunta siya sa ibang lalaki. O. Ngayon, iniwanan na po siya ng lalaki. O, Ay, iniwanan na. kinuha ko po yung cellphone niya, sinira ko. Nung pagdating niya, tapos ay sinat ko yung lalaki na sabi ko, Doon na, sinat ko po yung lalaki, pulis po, matanda na, sabi ko. Sayong-sayo na yan, asawa ko yan, napagsawaan ko yan, nalimahan ko na yan. Magpakasaya na kayo habang malaya pa kayo. Parang At sinabi mo na lang yun sa galit na lang. chinat ko po yung lalaki, magpakasaya na kayo habang malaya pa kayo at maghihimas kayo ng rehas parehas, sabi ko. Eh, may asawa po yung lalaki. Grabe yan. Iniwanan na po yung asawa ko ngayon, natanggal pa sa trabaho, inabot na po siya ng karma. Natanggal lang sa trabaho, iniwanan pa ng lalaki, hindi pa rin pananagutan. No? Yun po ang sabi sa Ang akin. pinaka lalong higit kawawa dito yung mga bata o nahulog. Ayun, may... Kaya po kuya Kim, ako yung sa inyo dahil inabando na yung mga bata, pati itong bahay wala nag-aasikaso. Kaya nga po, Sabi ko nga po ano kuya na Kim oh. sa kanya, sabi ko sa kanya nung hindi pa kami naghihiwalay, dapat lagi natin kasama ang Diyos. Magpasalamat tayo sa mga blessings na dumating sa atin kaya ng 5 anak at ginusto natin yan. At itong bahay na dumating sa atin. Yun sinasabi ko po sa kanya. Binabaliwala niya po ako. Ayun, may dumating na. Pati ako dun sa, nung nalaman ko, nagulat ako at biglang kasi nung nakilala ko sila Kuya Carmelo, sila Ate Joanna noon, diyan pa lang sila nakatira dito sa baboyan na yan, no? Talagang, puno ng pagmamahalan, respetuhan sa isa't isa. Eh di ko rin lubos sa kalain na aabot kayo sa ganito. Sabi ko nga po sa kanya, Sir Kuya Kim, sa tagal na ako na pinagsamahan natin. Lahat ng gusto niyo ginagawa ko. Nagsampalok Manila ako. Problema sa Sir Kuya Kim, inamin niya, naging sakim siya sa pera. Hanggang ngayon, may mga utang pa po dito. May 3 demand letter na po ang dumating sa kanya. Ay, yung sinasabi ni ate. Ay, hindi ko alam yun, tinihim pa niya sa akin yun. No? Nasasabi ko sa kanya, Sir Kuya Kim, sa tagal na ako yun ang pinagsamahan natin. Nagkakaigiya tayo nung wala ka pang trabaho. Eh ngayon pa may trabaho ka na. Sabi ko sa kanya, grabe ka ako. At mamaya natin kausapin si Kuya Carmelo, no? May dala pa dito. Yung ano sa ito oh, para sa inyo ito oh. Anong grade mo na? Grade 5 po. Grade 5. Yung panganay, si kuya mo. Grade 7. Bibinta po ng nyug. Ano ba grade 7 na yon? Opo. Ay, oo, grade 7 na pala. Ano? May dala ako oh. Yung pinaka school supply oh. Oh, pili na kayo Ingatan niyo dyan oh. anak ha, ingatan niyo palaga niya, kagaya yung mga gamit dito. Ito oh, mga notebook. Pili ka na dito, notebook mo. May mga libro oh. Kaya mga anak dali. Wow oh. Okay ba hiya, kinay blessing siyang biyaya yan. Oh, ayan. Sige na, pili na kayo. Oh, merienda. Merienda na kayo. Oh, merienda na. Mirenda na po. Yan lang. Ayan oh, pili na kayo ng mga ano nyo, Pwede na notebook. kayo. Sige na. Tapos yung pagbibigyan pa niya si Kuya Kim. Ayan oh, hindi po sa kanila po talaga yan. dito po lahat Lahat. talaga yan. Opo. Sa kanila po. May mga lapis din dito oh. Ha, pili na sa inyo yan. Oh, baba natin. Ayun, mabigat. Mabigat. O yan, pili na kayo dyan. Sa inyo yan. Ingatan na ha. Ayan. Oh, ano ito yung panganay? Ito ba yung pangalan mo? Yan, Kuya Kim mo. Oh. Pili ka na notebook kung ano, kumusta? Balita ko, naglalako ka daw ng niyog. Ano ang magagawa? Ano? Sabi ko nga po sa mga anak ko, Kuya Kim, huwag kayong magnanakaw. Mahulot lang ka na yun, pero huwag kayong magnanakaw, mag-aakit ka. Talaga ako lang yung nagpapasalamat din sa aking agency at naunawaan ako at kasunin ko daw muna yung mga anak ko. Dahil sa aking agency. Pero regular ka na po Hindi doon. ko lang po ako doon. Hindi ko sa pagmamalaki po yung sahod ko, 20 mil na po. Di ba po, sa kung kailan okay na na-promote ka po, no? Kasi sa tagal, nung, taon din, nung pinagtyagaan niyo po na
parang extra po kayo, di ba dati? Dito nung simula, nung di pa po kami nagkakabahay, pa extra lang, reliever, gano'n. Yun. Yung asawa ko naman po ay, nung hindi pa kami nagkakayo na eh, marunong po sa buhay, nag-discard. Siya para sa akin po, napakadakilang ina ng aking asawa. At dahil nagtatalok, sa ano ng pagkain mga pinag-anihan, pinagkapasan, yung sinasalingsing, ginigiik pa niya, nagluluto-luto. Kaya sabi ko para sa napakadakila mo, ba't ka ako dumating ka sa ganyang pagkakasala? Ano po ano? Talagang hindi ko na po maisip. Hindi ko na lang po iniisip, hindi ko na rin chinachat para kay ano, mga anak ko na lang po, lalo po kayo para sa aking mga anak. At balang araw po ay yan po makakatulong sa akin. Napakabait ni Kuya Carmelo. No? Hindi ko rin talaga, wala po akong masyadong masabi. Pero, Pagka po kayo, pagka kami, naalala ko yung asawa ko, natulo na lang ang luha ko. Kahit nasa trabaho ko, tabi nga sa akin ng mga YC ko doon. Siyempre, matagal na po ako sa Agorad, pag-Agorad dyan. Kuya ang tawag sa ano YC ko, Kuya Barts, ba't kayo laging balisa? Sino ba naman hindi baging balisa? Iniwanan yung mga anak ko, 5. ilang taon na po kayo nagsama. Gusto pa makipag-iwalay siya, anong dahilan niya? Tapos, yun po yung naging dahilan kung bakit hindi nga nag-contact sa'yo, di ba? Yun yung po yung dati. Binablacklist po ako niyan, hindi ko siya matawagan, binablacklist ako tapos ay kinukulbaring, tinatanggal pa rin po niya siguro, pa rin, siguro nakukonsensya pa rin. Tapos, yun na nga yung dahilan kung ba't po kayo nag-uwi at doon na nalaman nyo na talaga na meron nga na ano. Oo po yung aking mga anak pa. Kaya yun, tapos ay isabi po sa inyo ng asawa ko na nasa palo ako naka-duty aritik sa akin, paano kung mabuntis siya ng ibang lalaki, kung matatanggap mo raw siya, ba't nagsalita ka ko ng ganyan? Isipin mo, kung may binabala ka man hindi mabuti, wag mo lang ituloy, ililigtas kita. Isipin mo may anak ka 5, may asawa kakasal ka. Sino nakakaya niyan sa ating pamilya at sa mga anak mo at sa mga nakakalala sa iyo na napakabuti at saka sa pamilya mo. Tinuloy pa rin po. Yun, ang dahil naman po niya sa akin, kaya doon siya nagkaganon, kumapit siya doon sa lalaking yun. Kapit daw po siya sa patalim dahil isa mo siyang walang trabaho. May trabaho ako, hindi siya magsabi sa akin. Walang ano yun eh, hindi yun dahil sa Hindi po dahilan walang yun na. ganito, kundi choice mo yun. Pero bilang nakikinig lang din naman po ako, wala naman akong karapatan mag-judge, Oo, pero hindi ko rin sa'yo, Kuya Kim, ano. kinig na lang po. Lahat po pati ginagawa niya ng bulas. Yung kapatid ko, sabi ng kapatid kong panganay, ang isang inatitiis niya lahat, magsasakripisyo na wag lang iwanan ng mga anak. At nagagalit yung kapatid ko dahil ganun. Nagagalit yung asawa ko dahil sa mga kapatid ko at kung ano daw chinachat sa kanya, tumagawa ako ng pagkakamali mo. Lahat yung ginagawa ng butas, pati pagsampig ako sa niyan 2018, nagpanak pa nga siya ng isa, tapos pag-graduate hindi ko na siya binati. Ano yun? Napakawawang dahilan. Lahat yung ginagawa niya ng dahilan ko yung parang gumagawa siya ng butas para mapalayo sa akin. Sa pagdating po rito, pinalayas ko po at buntis eh. Dating ganito, buntis ko kayong 3 kong anak. Anong gagawin niya? Pag-aalaga nila yung anak namin. Tapos, nabalitaan nyo din na tinakasan na din Tinakasan na po ng lalaki. nung nakabuntis. Oo, sinabi- So, nasa ano po ngayon sa tingin nyo si Ate Joanna? Nandun pa rin po sa Las Piñas, siya natanggal pa sa trabaho. So, paano wala siyang nakilala doon? Ay, may kakilala po siya, yung mga dati niya kasamang mga gwardiya, lady guard, doon siya nakikituloy. Mamasukan daw po siya ng kahit sa karinderya, mabuhay daw siya mag-isa. Hindi po makakawit talaga dito yun. Hindi po, isa ano rin, sa ngayon makakain siya, sunod na rin yung makakain siya, pero hindi pang matagalan. Yung sinasabi ko po sa kanya, ikaw, pag sa pamumuhay ka, huwag padalos-dalos at saka sa pagdesisisihan mo yan. Hindi po nangyari sa kanya, ako naawa po sa kanya. Mga anak po siya, sino mag-aasikaso sa kanya. Iniwanan siya ng lalaki. Sinasabi ko sa kanya. So, ito po yung mas higit na nakakaawa, mga bata. Ito may libro pa Tig-iisa kayo meron kanya. Ano sasabihin niyo kay Kuya Kim? Salamat kayo mga anak ka. Ito yung panganay dito Dito ka, may pasok ka bukas? Meron po. Ha? Dagdag nyo sa pang allowance ha? Magkano kinita mo ngayon sa pagbibenta ng niyog? 20 lang po. 20, ilang niyog yun? Tatlo. 3 tapos 20 pesos ang kinita mo? Opo. Nakadyaman lang po kami. Mura naman. Kukunti. Diyan lang, naglagdakad ka lang sa may labasan. Opo. Yan mo. Saan po sila natutulog, Kuya Carmelo? Dito po kami tutulog. Pag nawala po yun dito po kami tutulog na samantala. Pero kami, Kuya Kim, itong bahay na ito,
pag-iipunan ko po ito. Pangako ko sa akin sarili. Dapat yung biyaya ito eh. Saan ba ako babalik di ba dito rin po? O, kaya pag-iipunan ko po ito. Sabi ko kasi sa ipag ko, pagka ano, tulugan nila dito, tulugan nila sa Pero dito. ano na po ba yun? Natanong nyo na rin po yung mga bata, yung panganay, kung handa na rin ba siya na maglipat ng school Ayaw po, pahig na po sila. doon sa... Ito po, hindi ako pababayaan ng aking mga kapatid doon sa kayo. Bali po, nag-message po sa akin yung kapatid yung Kapatid ako babae. panganay, sabi nga po ng kapatid ko panganay, pag daw nagpunta kayo dito, makakausap po kayo, pag punta kayo dito, kung matutulungan nyo na po kami pag-uwi sa Quezon. Yun na lang po. Pwede naman po yun. Kaso limano kasya naman siguro sa sakyan. Kung Quezon, saan po sa Quezon? Gumaka po, gumaka. Gumaka Quezon. Malapit-lapit, mga 5 oras pong biyahe. Nasa ano lang po, simula po dito, basta nasa 4 na oras. 4 na oras. Yun. Pwede po, pero kailan nyo po balak? Ang nagpunta pagkasikaso ko ng mga papel kayo sa school, Sir Ryan, no? Kaya balik ko ng Biyernes, alauna. Biyernes. Tapos yung panganay ko, dito sa high school, kaya ano na lang ako ng hanggang Lunes. Pwede pa na po i-transfer, sabi ng mga teacher, sir. Sige po, Kuya Carmelo, gagawin ko po yung ano para siguro magsama na din ako doon. O ano. Ay, hindi man pa sa pag-ano, Kuya Kim, yung asawa ko, mabanggit sa akin na kaya nga din yun. Pero hindi dapat transfer yung dahilan, yun na yung kaya siya yun, kapit pa sa matalim. Hindi dapat siya makagawa. Ano niya po yun eh, para sa akin, choice niya yun eh, pinili niya yun. Kaya, hindi mo natin alam, pero Kuya Carmelo, nung nandito siya, sinabi niya ba sa iyo kung ano yung pinaka dahilan kung bakit niya ginawa yun na lokohin ka o lokohin yung pamilya niya? Eh, hindi ko, wala po sa akin. At ito po, okay, sir. Ganito po, simula po siya na magka-cellphone. Para siya yung may kaset-chat, mga ganun. Tapos, yalis ako. Kasi, September 26 ako nag-uwi nun eh. Ang mga July, August, nagsabi po sa akin na mag-apply siya magtrabaho leader. Huwag mo ka munang banggitin sa akin ng trabaho dahil may trabaho naman ako. Isipin mo yung anak natin 5, sino mag-aasikaso niyan. Ay nakapag-down na po ako sa lisensya, ganun. Aba, eh di uwi po ako nun, ang dala kong pera na 14,000 pag uwi ko ng September at nagdagan po sa dulutan, ganun. Eh di, sabi ko binigay po sa kanya 11,000. Pagdating ko rito, ang laki po, iba na pong style sa akin, iba na sistema niya. Yun na iba na sistema niya. Tapos ay, may nakita ko sa mga katitya. Hindi ko po sinabi sa kanya yun, matanda na eh, 44 years old. Ang ganda ng mahal ko, mga ganun. Hindi ko po sinabi sa kanya yun at syempre, para sa akin lang po. Nababasa niyo na po. Nabasa ko na po, pero hindi ko binaliwala ako yung para sa akin lang po. Syempre, may tiwala ako sa kanya, tagal na pinagsamahan namin eh. Kaya sabi ko sa kanya, may tiwala ako sa iyo, malakas ang tiwala ako sa iyo, sabi ko sa kanya, sige, magtrabaho ka. Ang kausap po niya, yung kapatid, mag-aalaga sa aking mga anak. Pinaganda ng biyanan ko, sinakay ng biyanan ko eh. Wala po akong magawa, kaya kundi payagan siya dahil nakapag-doon na siya ng sa lisensya, 2,000. Nagkalamba po siya. Kalamba, tapos pagdating sa kalamba, inaiwan siya, reactivate nung claim T. Yung agency, wala siya kampanyang paglagyan ngayon. Ngayon, nag-BSAC Security Agency Subdivision naman, hindi rin siya tumagal. Pang-4 Las Piñas, ayun. Doon na Po. Simula naman kasi cellphone, sir, kaya talaga yun, doon siya nag-TikTok na mga ganyan. Grabe, ano? Nagpakadala po. Hindi niya naisip yung mga anak niya iniwan dito obligasyon na inabandon na niya eh, ganyan. kahit mismo kapatid mismo ni Ate Joanna eh hindi rin natutuwa. Talaga po, saka yung magulang po niya, siyempre, ako yung bilang magulang, hindi ko matiti sa aking mga anak at ako hindi madamot sa aking mga anak eh. Sabi ng biyanan ko, hindi na rin tatanggapin. Sana po, inutete ko na po alis yung sa isip, hindi ko na po siya yung sa isip kahit siyempre, masakit po sa una yan eh. Pero sa alam po, inisip ko lang yung aking mga anak at trabaho ko. Habang pinagmamasdan mo yung mga anak mo, na kakaawa din po. No? Kaya kayo lalo maging matag para sa aking mga anak at Tama po. ano pong naging problema sa aming pagkasama? Lahat ginagawa niya ng butas, kung ano-ano, pag-iinom mo, kung ganyan-ganyan. Pag-graduate na niya, hindi ko siya binati, ano yun. Ganun. Talagang parang ayun po niya sa akin nung time na dumating siya dito. Ayoko na ngayon pa, may pinagmamalaki na po siya eh. Ay ngayon, iniwanan naman siya yung pinagmamalaki niya. Sabi ko sa kanya. Ngayon, di niya na alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam siya kung siya pupunta. Buntis pa naman siya. Wala naman si Super na dito. Nakakagulat, no? Kaya sabi ko sa kanya, Kuya Kim, dapat lagi magpasalamat. Dating kasama niyo sa magpasalamat tayo sa mga blessings na dumating sa atin. Ganun lang ang anak. Pahalagahan. Dapat to, pinayaan ko siya magtrabaho nung dalawa pala anak namin. Eh, ba't mo sasabi ka ako yan? Eh, tapos na yun. Nagawa na natin yan, di ba anak natin? Ginusto na natin yan eh. Siguro kasi may
pangarap na May pangarap. gustong gawin si Ate May parang kung Joanna. gustong gawin, kaso lang ngayon. Oh, kaso yun nga lang naging hindi maging maganda, naging maganda. Hindi maganda. At malamang ay pinagsisihan niya ngayon. Sabi ko nga po sa kanya siguro pinagsisihan po niya talaga yun. At sabi ko sa kanya, ang mga nagawa kong kasalanan sa iyo, ang lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo at sa Panginoong Diyos ay bayad na noon at ngayon at sa hinaharap. Sabi ko sa kanya, bawat sa ating magulang, ako ay isang anak na ng Diyos, sabi ko sa kanya. At ako ay bago nang nilalang sa paningin ng Diyos, sabi ko sa kanya. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Lahat yung ginagawa niya ng butas para lang mapalayo talaga sa akin. Iniwanan na po siya nung nakabuntis sa kanya. Paano na siya? Buwang inaano ko sa kanya. Naghahatian sila oh. Ayan. Anong pangalan mo nga? Ikaw panganay. Anong pangalan mo? Gigil Janet Barreto po. Yung ano lang, palayaw lang. Palayaw. Mga Gigil lang po. Ha? Gigil. AJ. Ayun. Miguel po. Miguel. Miguel. Ayun. N po. N. Ayan. Ayan, Miguel. Miguel. Bilang ikaw yung panganay. At alam mo na ba kung anong nangyayari ngayon sa mama at papa mo? Opo. Ano po? Kumusta? Baka po ay nagpabaya. Ganon yung ano mo. Kung may galit ka ba kay mama? O ano? Laman po. Nagayaan ko na lang po. Sinayaan mo na lang. Ngayon, nagpaplano maalis kayo. Doon ka na mag-aaral sa Quezon. Okay lang yan sa'yo? Okay lang po. Nagpakatatag ka ha, kasi ikaw ang panganay ha. Opo. Mga kapatid mo, maliliit pa oh. Yan, bata pa lang itong mga kalinga, pero kikitaan na natin ang pagiging responsable, ano, sipag. Kalaan niyo po, parang katulong, pangadagdag, no, sa allowance, ay naglalako ng niyog. Ikaw lang ba nagkuha nun? Naghanap lang po kami. Naghanap lang. Hanap po yan. Yan, kumusta ang pag-aaral mo? Ayos man po. Ayos lang. Ayan. Anong nalaman mo na naghiwalay si mama at papa? Anong naramdaman mo? Nalangkot po. Malungkot. Pero hinahanap mo pa rin ba si mama? Di na po. Hindi na. Wala na daw po yun eh. Sabi ni Daddy. Nagkanak-anak po sa iba. Grabe ano. Sa murang edad ng batang to mga kalingap ay nakikita niya na. O nalalaman niya na agad yung mga ano patungkol sa kanyang mga magulang. Napakahirap lalo sa stage ng ganito na maghihiwalay yung kanilang mga magulang, lalo at bata pa sila. Matandaan mo yung dati, yung nakatira kayo dyan sa may kulungan ng baboy. Tanda ako po yun. Diba magkakasama kayo nila mama yun, no? Pag-iba na po galing mama eh. Di ba nang galit? Dahil po sa cellphone. Nagpa-cellphone lang po. Nung dumating si mama mo, kinausap kayo? Hindi po. Hindi. Okay, kinausap hanggang sa umalis. Kinausap po kami kunti lang. Tapos nag-alis na din po bigla. Alas po ginasap po. Wala nang ano paalam, gano'n. Lubat yan! Banda di mo ito nakita yung bato. Mag-aral kang mabuti ha, Miguel ha. Sabi ko ngayon hindi ko Ano, masipag, responsableng bata. Kaya ko yung pagdating ko rito, sabi ng mga taga rito. Hmm. Yung iba, mga tricycle driver, sinasakay na lang yung mga anak kapag napasok at naawa. Tapos ito, madiskarte na nga rin yung panganay ko. Kaya nga po eh. Yan, so. Bale, Kuya Miguel, anong plano mo dito sa bahay? Pag-iipunan ko po ito Kuya Kim, at walang ibang babalikan kundi dito. Sa aming mga anak. Di mga
isa dalawang taon pa ako doon saan, di may pag-iipunan ko talaga ito. Pwede po, no? And patungkol nga dun sa ililipat po sila itong mga bata kasi wala naman po mag-aalaga nga at kailangan ni Kuya Carmelo na Trabaho po talaga. trabaho Para doon akin, sa Manila para kasi nandun po yung trabaho niya. Dito kasi minimum lang po. maliit po dito sa atin. Tapos pag mo dito po nagtatrabaho, wala na mag-aasikaso sa mga anak ko. Nasa trabaho ako. Wala rin. Pag nasa Quezon po yung mga anak ko, may kapatid ko, di papadala ako ng papadala ng budget. Kaya importante kaya samahan po natin sila doon sa Quezon, no? Ayun. Para pang ano ba, kahit pamsahe papunta doon. Maisisama yung mga bata. Kaya Kuya Kim, talagang inihanda ko rin ang sarili ko na simula yung asawa ko yung umalis. Sabi ng kapatid kong panganay, Totoy, ihanda mo na ang sarili mo. Kasi John ay pinayagan mo magtrabaho. Kaya yun po talagang pagdating po lang po dito, inisip ko talaga, ang laki na po ng pinagbago sa akin ng asawa ko. Samantalang dati, bago ako pumasok, bago umalis, halik ako doon. Tapos pagbalik, halik ako sa kanya. Ay, nung pag-alis ko noong nakarali, halik pa ako sa kanya eh. Ginanon pa ako. Kasi ano po kayo, siniko. Siniko pa ako. Wala na talaga. Ilang taon po kayong nagsama noon ni Ate Joanna? Siguro yung nasa ilang taon na yung panganay ko. Siguro nasa 15 years na po. 15. Grabe, ano? Malampas na po siguro at nakuha ko 16 years old yun eh. Tapos 32 na siya ngayon. grabe. Ano nga po kaya Pinaka, ano yan, no? Sakit, mga kalingap na tagal ng pinagsamahan ninyo. Tapos yung isa ko Mauwi sa ganito. sabi ko nga po sa kanya Kuya Kim, saan walang problema. Dahil kaya pinayag kita mong trabaho para matulong sa akin. At iniisip ko din, mga bata po ba? Talagang kalingap pa ng isang inang pagkakailangan dyan. Hindi po kakayanin ng kapatid niya yan. Eh lima yan, puro lalaki may anak din. Kuya Carmelo, bago mo magtapos tong vlog na to, I'm sure nanonood yun sa Ate Joanna eh, sa vlog. Ano yung gusto mo na sabihin sa kanya? Kasi may karapatan pa din naman siya. May karapatan naman siya. Kasi siya yung nanay ng mga bata. Yung para sa akin pa wala akong masasabi sa kanya. At kundi isa lang, sa tagal na pinagsamahan namin, hindi niya naisip yung mga anak namin. Dapat, naisip niya yun. Hindi niya dapat siya humantong sa ganung sitwasyon na nagpabuntis pa siya ibang lalaki, di ba? Kung magpabuntis lang din siya, dapat sa akin na nga naman. Nandito siya, nakapili niya yung mga bata. Hindi dumating sa kanya ang limit sa pagkakasala. Lahat ng tayo nagkakasala, pero para sa akin, dapat hindi niya ginawa po yun, yung ganung magpabuntis siya sa ibang lalaki. Lalo at kasal po kayo. Kasal kami. No? Kasi sinasabihan pa niya na wala daw visa yung kasal namin. Paano mo sasabing walang visa yung kasal? West po ba? West. May visa po yun eh. Sabi nga sa wala daw visa yung kasal namin. Sabi Po, grabe. asa ano po yun eh. Diba? At saka po wala po yung cellphone ngayon. Nakikihiram lang siya ng cellphone sa kanyang dating kasamahan. Nakiki-online Bakit siya. po? Ba't yung cellphone? Kinuha ko po yung cellphone niya eh. Ano nga? Kinuha ko para magkaroon ako ng ebidensya. Nakita ko po yung ebidensya talaga. May may kachat-chat. Ano yung hotel siya. Nung pulis na yun. Sa Ugo Hotel pa sila. O ano, di. Natiis mo yun na hindi kayo mga nababasa mo nung una, natiis mo yung kuya. Natest ko lang po. Natest ko yung una na ang ganda ng mahal ko yun lang po yun. Pero yung ngayon, hindi ko na po problemahin yung sa akin lang ay masakit po sa akin ngayon. Masakit pa rin kaso lang. Hindi sa akin lang po. Ninisip ko lang po yung aking mga anak. Hindi po magpapaka-stress sa kanya. Pero yung sinabi mo Kuya Carmelo kanina na magpa-file ka ng kaso o Hindi ko na po papailan yun. hindi na. Hindi na. Pabayaan ko na lang po sila. Si Lord na lang po. No? Bahala na po ang Diyos na mag-decision sa kanila. Tama po. Kasi sila naman po may mga isip din. At alam nila ang pagkakamali nila yun sa Diyos. Yung tao nakabuntis sa kanya, may pamilya din. Yung nabuntis niya, may pamilya din, 5 pang anak. Kuhan sa akin. Grabe pinahit mo Kuya Carmelo. Talaga po. Grabe. Ayan o, Kuya Carmelo. Alam ko mapapanood mo itong vlog na to at mga kalingap, magbigay po kayo ng komento. Malaking tulong din po yan at syempre mapapanood ito ni Kuya Carmelo para makapagbigay din ng lakas no, para harapin yung mag-isa buhayin itong 5 mga batang to. Kaya mo yan Kuya Carmelo? Kaya ko pong buhay niya, Kuya Kim. At balang araw ay
kumbaga sila maging sandata ko. Yes po. Yung mga anak ko. At balang araw yan, wala ibang tutulong sa akin kundi aking mga anak. Tama po. Yan. Paano, Kuya Carmelo? Message nyo lang. Yan na po, kaya pagkano, tutulungan niyo po yung mga sa Quezon. Opo. Tulungan ko po kayo. Kasi kasayin ko lang po yung mga papel ng mga anak. At hindi pa lang po yung transfer sa amin ng mga teacher. Pwede po. Sa ano naman po, kasi malapit lang naman po. So, paano po Kuya Carmelo? Magpakatatag ka lang. Opo, sige kaya ako hindi- sobrang nahihiya po ako sa inyo dahil sa ginawa ng aking asawa, inabando na itong mga anak mahiya itong... sa akin. Okay lang po yan. Kasi nakita ko naman, magiging okay din po ang lahat. Lahat ay gagawin ko po para sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, para basta sa marangal lang po sa mabuti. Tama po. Ayan. Maraming salamat po, Kuya Carmelo. Ayan na. At ayun, itong mga bata. Magpapaalam na din tayo sa mga bata. Ayan. Bata, abot na ako ha. Sige po. Oo, pasensya na sa dala ko ha. Dadagdagan ko yan. Ha? Grade 7 ka na pala. School na po yan. High school ka na. Kumusta ang pag-aaral? Ayos man po. Ayos lang. Opo. Saan ka nag-aaral dito sa San Francisco? Opo, dyan po. Ayun o. Babay na. Ito yung madalas sa karga ni Ate Joanna noon. Itong batang ito. Yan. Ayan, nakakapaglakad na siya. Makulit na. Oh. Mapunta na ako. Bye-bye. Ayun. Paano Kuya Carmelo? Okay, salamat. Maraming salamat Kuya Carmelo ha. Saka pati ako, Kim, hindi ako nagsawang magpayo sa asawa ko simula nung nagsa trabaho na. Hindi ako nagsawang magpayo sa kanya, sabi ko sa kanya. Ay, sino mong sumampalataya sa kay Jesu Cristo kailan mo na hindi napahabak at ang pagkatakot sa Diyos sa isang karunungan, sabi ko sa kanya. Pero yun nga ay po nangyari. nagpatukso siya. Pagpatukso ko. Kaya wala pong magagawa. Andun na po yun, hindi. Wala na po ang mga Diyos sa kanilang mga desisyon. Ako ay mga anak na po akin. Bali, message lang Kuya Carmelo. Pag usapin ko lang yung Kung pag nasikasa ko na po yung mga papel ng mga bata. Opo. At kausapin ko din yung sasakyan para maihatid po kayo doon. So, ayun po mga kalingap ate. Ayan, natatrabaho ka na? Tatrabaho ka na? Ayan, maraming po salamat. Mga kalingap. Ayan, salamat po Kuya Carmelo. Ito ko yung bahay na ano, pag Opo. wala kayo, babalik ako dito. Opo. Para lang mga yan, yung aking mga anak. Dito na may mag-asi kami, makatulong yung mga kapatid ko sa Quezon. Ayun, maraming salamat po mga kalingap no sa inyong pagtutok at please comment po sa ating comment section sa vlog na to. Ayan, maraming salamat sa mga di nag-skip ng ads. God bless.